Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa aking channel. Kung kayo ay bago lamang po sa channel ng Munting Tinig, so please like, subscribe, and then i-share. So ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol pa rin sa mainit na usapin sa maaring pagbalik, no, ng Pilipinas sa International Criminal Court na umani po ng samot-saring speculation na until now, ang aso ng mga Duterte na si Harry Roque ay mayroon naman siyang tinatawag na theory ngayon na yung dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay Panggulo na, ay wala na daw pong jurisdiction ang ICC sa kanya. O di na magkakaroon ng jurisdiction kay Digong ang International Criminal Court. So, hindi natin maintindihan kung ano yung laman ng legal minds ni Attorney Harry Roque. Pero, ang tanong doon ay, sino po yung hinabla? Sino po ang nireklamo? Si Poncio Pilato? So, wag na ninyong bilugin ang utak ng mga tao na walang jurisdiction ang International Criminal Court kay Rodrigo Roa Duterte. So, ibig sabihin, maliwanag na ang dahilan ng pagkalas ninyo sa International Criminal Court ay upang hindi mahabol ang mga tinatawag na crime against humanity during Duterte administrations. No? Dahilan sa pag-implement nila ng palpak na war on drugs, na maraming namatay, na mga sibilyan, na mga inosente, na until now nagtatanong ang pamilya kung bakit nadamay ang kanilang mga kamag-anak. So yung usapin ng International Criminal Court ay nagpapaigting na magkaroon ng matinding hallucination ang mga DDS. Nag-aaligaga sila na hindi po maparusahan ang kanilang puon, no, na si Rodrigo Roa Duterte. Pero maliwanag pa sa buwan na wala namang kaso, sumagot kayo. Bakit hindi nyo kayang ipaliwanag at i-defend yung war on drugs ninyo? Bakit hindi nyo kayang i-defend ang Duterte administration sa International Criminal Court during that time na miyembro pa ang Estado ng Rome State Youth? Bigla kayong bumalikwas, bigla kayong umalis dahil sa to protect your political vested interests na hindi kayo maka-question. So, ano ang tinatago ninyo? No? At ito pa, itong posisyon ng ating mahal na Pangulo sa International Criminal Court na usapin, bakit pinapangunahan ninyo ang Pangulo? Bakit nagkakaroon na kayo ng tinatawag na personal interpretation? Pag nabanggit yung ICC, gagamitin ninyo yung statement ng ating mahal na Pangulo na hindi nyo naintindihan na mayroon pong unless mapatunayan na mayroon jurisdiction ang International Criminal Court sa ating bansa. At ang nakapagtataka, magaling pa ba kayo sa abogado? Magaling pa ba kayo sa Korte Suprema? Na ang Korte Suprema talagang sinasabi na mayroong jurisdiction ang International Criminal Court. So ngayon, ang Pangulong PBBM ay hindi po pinal ang kanyang statement. Bagkus, maaari pang magbago because of the word unless, at ito na ngayon, pinag-aaralan ng Marcos administration. So bakit nagkakaaligaga kayo? Pangalawa, wag niyong sisihin na yung banta ni Rodrigo Roa Duterte, wag niyong pagtibayin na yung banta ni Rodrigo Roa Duterte sa Kamara, yan ay nagiging dahilan para batuhin siya ng International Criminal Court issue. Na kung saan Pangulo pa si Rodrigo, may issue na siya sa International Criminal Court. So wag niyong sisihin itong banta kasi anytime pwede naman siyang magbanta sa Kamara. Pwede naman siya magyaw-yaw, magbigay naman po sa kanya ng kanyang opinion, malaya naman siya. Pero wag niyong bilugin ang utak ng taong bayan na dahil po sa issue ni Rodrigo na open book sa Kamara, yung kanyang paghahamon at yung kanyang pagbabastos sa Kongreso, ngayon ginantihan siya in a legislative way sa pamamagitan ng
resolusyon, ay hindi naman po pagantiyan. Klarong-klaro naman po ang reason ni Bini Abante na para matapos na tong usapin ng ICC, bakit hindi ninyo harapin? Okay? Kung talagang wala kayong kasalanan, wala kayong crime against humanity na nakumit during the Duterte administration, why not face and submit your position to the allegation filed by those victim, no, of that such extrajudicial killing? At hindi lamang po yung issue na naging pangulo siya. Meron pang mga issue na kung saan siya po ay mayor, iniimbestigahan pa siya, yung pagpatayan sa Davao, no? So, sanga-sanga na po yan. Kaya wag nyong sabihin na dahil po sa banta ni Rodrigo Roa Duterte ay babatuhin siya ng ICC. Sino bang natatakot na mga congressman kay Rodrigo Roa Duterte? Wala na siyang power. Wala na siyang poder sa gobyerno. Nilalayasan na nga siya. So, okay? The issue ng International Criminal Court umabot pa sa Senado sa kabubuhan ni Robin Padilla. Na paano tayo sasakupin ng mga banyaga sa pamamagitan ng International Criminal Court? Ang labo naman nun. 'Di ba? Siguro kayo na mga nagboboto kay Robin Padilla ay talagang malaki ang pagsisisi ninyo kung bakit po siya naging senador. Dahil wala naman siyang pakinabang. I am very sorry talaga. Totoo talaga yan. No? Tapos umabot pa sa what we call this, mga pahayag ng mga expert. No? Babatikusin ang statement ng Pangulo and then yung posisyon ng gobyerno. Wala pang ang desisyon ng gobyerno eh. So, karapatan ng Marcos administration kung bumalik siya sa International Criminal Court o hindi. Katulad ng karapatan nilang Duterte administration ng pag-alis niya sa International Criminal Court. Pero ito ang tanong. Nung pagsabak ng ating estado sa International Criminal Court, permado po ng Senado. Alam po ng lehislatura. Okay? The three branches of the government are knowledgeable during that time that we became a member of International Criminal Court. Katunayan, signatory si PBBM at saka si Senator Miriam Defensor Santiago. Pero nung umalis si Rodrigo Roa Duterte, kinonsulta ba ito sa Kongreso? Kinonsulta ba ito sa Senado? O agad-agad lang siyang bumitaw? Na walang alam ang Senado, walang alam ang Kongreso. During that time, ay parang hindi naman ito napag-uusapan. Isa pa yan sa mga itatanong natin. Ang desisyon ba ni Digong ay desisyon ng bansa sa pamamagitan ng ating mga people's representative? Or desisyon ng ito ni Rodrigo na kumalas sa International Criminal Court dahil alam niya na maaari siyang mabutasan sa kanyang palpak na war on drugs at ma-qualified sa crime against humanity. So, ang itong issue na to, okay, sa pagbabalik natin sa ICC, kung maaari, for example, nagdulot naman ito ng kabubuhan ng ibang mga alipores ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na ang mga vlogger na nagpakilalang mga kulto or mga diehard kay Digong. Sapagkat sabi nila na yung banta daw na pagbabalik ng ating estado sa International Criminal Court ay napakalaking betrayal or ultimate betrayal sa UNITEAM. Sabi ko nga sa vlog ko, paano? Nag-iisip pa ba kayo na may UNITEAM? Diyan pa mismo sa inyo nang galing? Nakakahiya naman. UNITEAM pero binabanatan ninyo ang mga kaalyado ng gobyerno. At pag sinasabi natin na ultimate betrayal of UNITEAM, anong gusto ninyo? Bigyan pa ng halaga ng ating mahal na Pangulo kayo, politiko, o ang estado, o ang bansa, o ang mga Pilipino? Dahil sa kay PBBM, wala pong opposition, wala pong administration, kundi Pangulo po or Pilipino po ang kanyang turing. Kaya yung kabugukan na ang maaring pagbabalik ng ating bansa sa International Criminal Court ay ultimate betrayal to the UNITEAM at maaaring magbukas ng kaso sa mga Marcoses. So, kabubuhan na naman yun. Por Diyos, por Santo. Parang katulad din ni Robin Padilla, magpapasakop tayo sa banyaga sa pamamagitan ng pagbabalik natin sa
International Criminal Court. Mali po yun. So itong mga ngawa-ngawa ng mga Duterte diehard supporters, nakakaawa. Kasi binubobo sila ng kanilang sariling mga tinatawag nyo, katalinuhan. No? Kaya yung sinasabi nilang totoo kasinungalingan. No? Yan yung mga nagpapanik na. No? Nagpapanik na dahil sa ICC, wala silang ibang ginawa. Akala nila makalimutan po ng taong bayan ang confidential funds ni Sara Duterte na hindi niya maipaliwanag sa taong bayan. Akala nila makakalimutan ng taong bayan ang pakikialam ni Rodrigo Roa Duterte na always giving unsolicited advice. You know what unsolicited advice? It could ruin the entire peace and order of the country. Ito lang taga yung pangulo na nagiging panggulo. No? At yung mga utak ng mga Duterte diehard supporters ay napakalamya, napakawalang laman, napakawalang kwenta dahil ang babaw ng kanilang mga pananaw in terms of politika. Ang babaw ng kanilang pananaw when it comes to the real issues, no, political issues in our country. Ewan ko nga kung bakit pa yan sila pinapanood. Ewan ko nga kung bakit pa yan sila tinatangkilik sapagkat instead na makapagbigay ng informations, nakakapagbigay po ng lason sa utak ng mga Pilipino. Katulad niyan, no? Mga vlogger nagiging bobo, nagiging bulag. Hindi nila kaya batikusin ng administrasyon pati ng mga pagmumukha ng mga vlogger di umano ng mga pinag-aadidiskitahan nila, katulad ni Claire Eden Contreras. So, wala. So, kayo na mga DDS, abangan ninyo ang posisyon ng gobyerno. So, magdasal kayo, no? At the same time, para hindi mapahiya yung inyong poon na si Rodrigo Roa Duterte. At huwag kayong magsabi about Uniteam, Uniteam, Uniteam. Kasi kayo ang sumira sa Uniteam. Si Sara ang sumira sa Uniteam, si Roque, at sino-sino pa ba dyan. Kaya wala kayong karapatan magsabi ng mga Uniteam, Uniteam, nasira, may lamat. Wala. Kasi wala nang Uniteam. After the inauguration of the President, nagsilayasan na ang mga kapartido ninyo. Nagsilayasan na ang mga vlogger na kung saan napakaingay sa social media na nagkapera na. So, ganun lang po. No? So, yan ang problema ngayon ng Duterte. Yung ICC, yung CIF, okay? Yung nilalayasan na sila ng kanilang political party member. Yan ang problema ng mga Duterte. Ngayon, Duterte diehard supporters because they cannot what we call defend what is going on. Nararatel sila, naaalarma sila, naghahalucinate sila kasi hindi nila lubos maisip kung gaano sila katanyag noong 2016 and 2022, bumagsak sila ngayong 2023. Okay, wala na wala nang maniniwala sa kanila. Sapagkat nasasapawan na sila ng Marcos administration na hindi naman po nakikipagkompetensya. Bagkos, iginagalang pa ang mga achievements kung meron man ng Duterte administration. Ipinagpatuloy pa kung ano po yung kanyang mga proyektong hindi natapos dahil po sa kakulangan ng kaalaman. Di ba? So, ganun lang talaga yun. So, abangan ninyo mga DDS, huwag kayong manghang-away kasi aawayin din kayo ng mga sumusuporta sa gobyerno. Kasi, mas may laman ang mga nagtatanggol sa gobyerno kaysa sa mga nagtanggol sa mga Duterte. Ang mga nagtatanggol sa mga Duterte na mga vlogger at mga supporter nila na mga nang-aaway sa mga Marcos, sa mga pro-government vloggers ay what we call this, nawawala na sa hulog. Nagiging bobo na yung kanilang mga vloggers, no? Tapos mga supporters nila, wala na silang ibang ginawa kundi mang-away. Pero kung titingnan ninyo itong mga litania, mga rhetoric ng mga Duterte diehard supporters, parang iisa lang yan, no? Pero wala talagang laman. Nakakaawa, no? Instead na magiging productive ang mental enhancement, naku, wala na. Mas lalong nagiging bobo ang mga Pilipino kapag ito ang mga katulad ng mga social media influencer ang panunuorin. Okay? So, kayo dyan, yung mga nagkakampanya ng Duterte, tsak walang mananalo sa kanila pag hindi kayo magbabago.
Kahit magbago pa kayo, nakatatak na sa utak ng mga Pilipino na they will no longer trust Dutertes. Because, masakit man aminin, you make them fail. 'Di ba? Kasi ang taas ng expectation ng tao sa mga Duterte, bigla lamang po nahulog dahil sa ganyang klaseng political ambition. So, gusto ninyo unity team, bakit inaaway nyo si speaker? O, bakit hindi nyo kayang depensahan si PBBM? Kung gusto ninyo ng unity team, bakit busy kayo sa pamumulitika? Bakit hindi nyo man lang i-appreciate kung anong nangyayari sa ating ekonomiya, kung ano ang nangyayari sa ating foreign policy, kung ano ang nangyayari na ginagawa ng ating Pangulo? Na dapat suportahan ng pangalawang Pangulo, pero gumagawa siya ng ingay, kaya ngayon nababastusan, naipokrituhan, nadismaya ang mga Pilipino na naniwala sa kanya. Dahil unang-una, siya po ang tunay na tambaloslos. She cannot describe herself. That's the reason why na pinukol niya sa ibang taong hindi niya man kayang pangalanan. So ganun lang, mag-comment lang kayo dyan, guys, kung ano pa ang inyong comment. No? This channel is pro-admin. No? So, magdidibang tayo sa mga walang punto de vista na mga prinsipyo ng mga DDS. Okay? So, masakit man isipin na tayo mga Pilipino, nagkaroon tayo ng tinatawag na division, pero wala namang kayong numbers. O, unsolicited advice lang naman ang ginagawa ninyo. So, imbis na kontrahin ninyo ang kaalyado ng Pangulo, suportahan ninyo hanggang matapos ang termino at gumawa kayo ng paraan upang magustuhan kayo ng tao. Pero yung may mga plano ng mga hindi maganda sa Marcos administration, puro pa rin mga CIF, puro pa rin mga kung sino-sino yung gusto ninyong pag-usapan at awayin. Okay? So wala. So maraming salamat and magla-live lang ako sa susunod na mga oras. Ako'y nagbigay lang ako dito ng aking simple talks or pep talks dahil po sa sinasabi naman po ni Roque na wala na daw po, no, hindi na magkakaroon ng jurisdiction kay dating Pangulong Duterte na panggulo na ngayon ang International Criminal Court. Ewan ko ba kung saan po humuhugot ng lakas ng katalinuhan si Roque, no? Kasi yan ang kanya na si FRRD daw ay di na sakop or di na magkakaroon ng jurisdiction ang International Criminal Court. Ewan ko, panoorin nyo kung kaya ninyong panoorin. Kasi kaming pa lang naman yan, inunahan ko na kayo. Hindi pa niya na nagkaroon ng hindi pa nagkaroon ng statement si Roque dyan, inunahan ko na. No? So sige, kita-kita tayo. Maraming salamat. So don't forget to like, don't forget to share, don't forget to subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload and live stream. Bye-bye!